Hello, what's up? This is Scottman back again for another unboxing at unang impression po muna tayo. Siyempre, nagkamali ako last time nang binili Redmi Note 13 Pro 4G yung nabili ko. This one, meron na tayong Redmi Note 13 Pro 5G. Okay? So, this time, tama na to. 5G na siya. And this smartphone is pinadala po mismo ni Shopper. So, meron po tayong sponsor, si G Shopper. Hindi po si Xiaomi ang sponsor natin. Si G Shopper. So, para po siyang si Lazada actually. And kapag bumili ka, meron po silang bago ngayong pa-contest yata or something. Basta may prize. Ano ba tawag sa ganun? May prize. Welcome to G Shopper Letter Collection Game. So, ano itong promo ni G Shopper? Kapag nakompleto nyo yung mga letters, daw sabi, base rito sa instruction, post nyo na lang kung gusto nyo basahin ng buo. Pag nabuo nyo daw yung word na G Shopper, may price po kayo matatanggap within 7 days. Basta kontakin nyo lang daw po sila. Okay? Gusto ko makita actually kung ano yung nandito. First time ko lang po makikita to kasi kakarating lang din ngayon ito. Ano to? Download app to get a free gift and use 20,000 pesos. Uy, dami nila palang promo dun, no? So this one is letter H. May nakagay na H. So may H tayo, letter H, I believe. Kasi yun lang nakikita kong letter dito. So kailangan ko pa ng GSOPPER. So yun. May price po kapag nakompleto nyo to, kapag doon kayo lagi nabili sa kanila. So, yeah. Again, this is from G Shopper. Alright. Thank you kay G Shopper sa pagpapadala nitong smartphone na to. And continue na tayo ngayon sa unboxing. Alright. So, sasabihin ko sana expectations kaso wala pala nakalagay rito. Except sa nakalagay 12GB RAM ito. Yes, 12GB po physical RAM, hindi po virtual RAM. And 512GB storage. Nam. Yes, yun lang. And then buksan na natin ngayon. Yun, no? Ito na nga. Malaglag ka na ba? Yes. Pinahirapan. And then, open na natin to kung anong laman. Buksan muna natin para hindi na natin balikan mamaya. Uy! Of course, meron siyang nakasamang jelly case na hindi transparent. Very good. Nice. I like it. Meron nakalagay dito na Redmi. And okay siya kasi meron na rin tayong pang protection sa camera. Medyo nakaangat siya kasi meron siyang bump. What else? Some literatures. Of course, yung pang sundot niya. And the phone. Meron tayong Type-C to Type-A na charging and data cable. For some reason, wala pong kasamang charger. Ba't kaya walang kasamang charger? Nakapagtaka naman, ano? So, basically, ito po ang kanyang kasama lang sa box. Isalin nyo na dyan yung literature and pangsundot. Start na tayo? So, expectations muna, ito nandito na, ultra clear 200 megapixel camera with, ito ang highlight ko dyan lagi kong hahanapin talaga yan. Kapag lumagpas na ng 10K at least, dapat meron ng OIS ngayon Dapat ginagawa ng standard yun. Actually, mas gusto ko pa nga standard na to sa below 10K, no? Sinong agree dyan? Sinong agree dyan? OIS below 10K? Sana soon, okay? 1.5K 120Hz. Taas ng resolution, di na 1080p ngayon yata sa Xiaomi, 1.5K 120Hz AMOLED, okay? Immersive viewing with ultra thin bezel, Snapdragon ito. Naka-review na ako actually na merong 7S Gen 2, so maganda ang impression ko. Unang impression ko kagad 7S Gen 2. Hopefully, ganun din dito sa Redmi Note 13 Pro 5G with their MIUI. MIUI pa kaya ito? Sana HyperOS na, no? 67 watts turbo charging, mabilis. 5,100 mAh battery. At in-display or under-display fingerprint. Good. So, pang-premium na yung mga kasama na features niya, no? So, buksan natin. Ay, grabe. Sobrang glossy. Sobrang glossy. Parang natatandaan ko to, yung Redmi K60e yata. Tama bang memory ko? Basta sa K-series nitong December ko siya ni-review. Sobrang glossy. So, obviously, this is fingerprint smudge magnet. Pero look at the camera design, Ang premium. Lupit ng reflection, Pagpasensya nyo na yung fingerprint smudge magnet, mas maganda nakikita nyo na lang din para aware kayo na ganito siya Pero meron naman po tayo, don't forget, meron po tayong jelly case naman na hindi po transparent, which is good. So, in a way, ang ganda ng fit. Fit na fit. So, actually, mas social sa tingnan and mas premium tingnan ngayon na meron siyang jelly case. So, mas maganda talaga na ang jelly case is hindi transparent. Mas na-appreciate siya ang ganda. I don't know, taste ko lang siguro yun. Baka taste ko lang yun. But this one, okay, good. Pero hubaran muna natin siya. Huwag nyo lang pansinin yung smudge magnet kasi wala tayong gagawa. Glossy yan Hubaran muna natin siya para sa tour na, physical tour na gagawin natin. Okay? So, flat edge na medyo may konting sharpness yung dulo, no? Hindi siya medyo friendly sa kamay. So, pag grip talaga is, pag matagal na grip at nanggigil ka, masakit na rin to. Thank God, meron jelly case. So, 200 megapixel doon, triple camera. Malamang sa malamang, I hope mali ako, pero malamang sa malamang, isa lang dyan ang usable and the rest, medyo basura sigurado. So, meron din tayong single tone lang yata to na flash. Sa kanan is nandito yung power button and volume rocker. Dito medyo, sana ganito na lang yung texture ng likod, May pagka-metallic na
matte. And then sa taas, infrared noise cancellation microphone, second speaker. May speaker tayo sa taas, good. May headphone jack. Sa kaliwa wala po nakalagay. Sa baba nandito po yung SIM tray slot, main microphone, USB Type-C na port, at saka yung main speaker. Alright, syempre sasaksakan na natin muna yung saglit ng SIM para ready na mamaya. Sakto aalis ako ngayon. Matetest na rin ko na agad siya kung maganda ba yung kanyang GPS, mobile data, reception, etc. etc. So nakahanda na siya. Ready na mamaya pag-alis ko. And finally, meron tayo doon na punch hole na camera. And buksan na natin for the first time. For the first time. Ayun, nag-vibrate. Good. So yung kakatapos lang ng Antutu niya, tignan natin. Temperature. Uy, maganda. 37 degrees Celsius. Okay, that's good. 37 talaga. So, good. Maganda thermal niya. Again, as expected sa Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Ang kanyang GPU is 116,000. Not bad. CPU, 200,000 almost. So, okay din. May kataasan kahit paano. So, hopefully, ma-maintain nyo to or even mas tumaas pa after 2 weeks siguro. Gagamitin natin to syempre, and para ma-test, kailangan actual nating makita kung ano ang yung mga stability niya nga, or mga baka basura pala ang performance after a few days. So, kailangan makita natin yon. And of course, sa camera, check natin bago tayo matapos sa video na to. Sa video, kaya po niya, as you can see, kaya po hanggang 4K. Napakita ko na lang sa inyo ng actual. 4K at 30 FPS po yung max sa video. Pag gusto niyo ng 60 FPS, baba kayo ng 1080p, and then set nyo na lang 60 fps. Ngayon, kung gusto nyo naman na ma-stabilize talaga yung video, pag inactivate nyo to, bababa lang po siya sa 1080p at 30 fps. So, andun po ang stabilization sa 1080p. Yung pinaka-stable nyo talaga, 1080p at 30 fps. Pero alam ko, kahit hindi to i-on, basta pasok sa 4K 30 yata, medyo stable na rin siya kasi may OIS naman eh. Ang OIS naman usually automatic na yan eh. So, hindi masyadong kailangan i-push ng software. But, if you want very steady talaga, isasama mo yung EIS, kailangan steady video talaga yan. Alright? So, yun. Sa front naman, as expected na siguro, 1080p at, front na to 1080p at 60 fps kaya naman. As you can see, yo, what's up? 1080p at 60 fps sa front. So, not bad na rin naman. And I'm wondering, wala nakalagay dito na OIS or EIS. So, anyway, titest natin yan sa full review or detalyadong review. So, meron na rin tayo nakuhang konting shots. Pakita ko na lang sa inyo. Yan. So, ito po yung kanyang portrait mode o bokeh effect. Actually, medyo, pansin ko lang medyo pinakinis niya ako. Hindi masyadong halata yung aking mga imperfections sa mukha. Which is okay lang naman in a way kasi hindi naman aggressive, pero syempre mas gusto ko lang yung kita yung imperfection sa mukha kasi nagmukha naman akong bata rito eh. And pero tingnan natin yung kanyang separation sa background. Actually, ang ganda, almost perfect. Almost lang, hindi perfect talaga. May konting imperfections doon, but the rest okay naman. And kitang-kita yung balahibo ng aking mga husky sa damit ko. And lipat tayo. Ito naman, ganun din. Ito yung walang portrait mode, yung normal na photo mode. So maganda ang dynamic range dito, yung dark dito sa part na to, and then yung light doon. Yeah. So yan, okay naman actually, maganda. Ito medyo malapit-lapit sa katotohanan. Medyo nakikita na yung butlig-butlig sa mukha ko. So okay yan. And yes, yung separation din ng background, solid. Maganda yung kanyang front camera. Front camera po ito Ito naman yung rear camera. Dito naman. So, ang ganda po ng kanyang rear camera. And sinadya ko talaga na ilagay sa background yung letter. Tingnan natin kung totoo kasi na separate niya yung background and foreground. And malinaw yung foreground, malabo ang background. Which is very good para kay Xiaomi. And look at the details. Woo! Yan ang high definition, Look at that. Dito, ang ganda rin ng kulay. Dito. And this one too. Yan, kita natin dito. Separate talaga kung gusto nyo ng totoong separation, hindi artificial na separation ng foreground and background. Kitang-kita nyo naman, malinaw. And yung paa ni Luffy, malabo. Solid, diba? Ito po ay medyo boosted ng bahagya, kung mapapansin nyo. Pero para sa akin, good yung ganyan medyo boost ng konti kasi social media ready na agad. Ang ganda ng kanyang ipapakita sa social media just in case. Pero kita nyo, slightly boosted yung kulay sa green. And that the same goes with the red. Ito yung red. Kita nyo naman, slightly boosted po yan. So, zoom in natin. As you can see. Yeah. Slightly boosted. Pero okay lang. Hindi naman siya ganun ka-OA. And look at the details. Kuhang-kuha niya pa rin. Yung details ng guhit-guhit sa aking pangalan dito. So, I like that, dito yung 200 megapixel talaga niya is nag-work. Bago natin makalimutan, yung kanya in-display fingerprint, mabilis. 10 out of 10 so far. These two. Ooh, look at that.
Yes, slightly boosted lang ng konti. Ito, ang ganda ng ano niya rito, ng separation, no? Background, no? Ito naman yung video niya sa 1080p. Papakita ko na lang sa inyo to. So, ito ang kanyang 4K at 30 fps. Ganda ng details, no? Parang medyo malabnaw nga lang. Kasi sa actual is mas matingkad yung pula rito. Dito sa nakikita ko sa screen, dito sa screen na to, medyo parang malabnaw yung pula. Yeah, pero sa linaw, mukhang okay naman. Pero malabnaw nga yung pagkapula niya. Dito naging orange eh, oh. Orange. Sa screen lang ba to o... Ang weird. Pati yung Nintendo Switch ko naging orange. Red yun eh. Oh, okay. So, ito yung kauna-unang video, video recording sa smartphone na to. Try natin mag-zoom in. Kumusta yung quality? Kaya niya hanggang 6 times maximum. Again, sa 4K resolution po ito ha. Okay, malinaw yung letters. And itsura naman ng... Uy, okay din. Medyo softened pero pwede. May konting noise. Pero at least nakikita pa rin. Sanji, in details ng damit ni Sanji. Okay, good. That's good. Balik. Back to times 1. Yeah, okay naman sa linaw pero yung kulay malabnaw. Yun lang yung napansin ko. Dito sa 4K at 30 fps. Kamusta po naman yung mic? And then, pagdating naman sa performance, like I said, as expected, kasi maganda yung unang impression ko sa unang Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 na na-review ko na smartphone. Hindi ko tanda ko no exact na model ng smartphone yun. But tinandaan ko lang doon kasi yung chipset. More on maka-chipset kasi ako kaysa doon sa mismong brand ng smartphone. Kasi kung loyal ka sa brand ng smartphone, mahirap na. Minsan nabubulagan ka eh. So, ako, ang tinitingnan ko lagi, chipset. Siyempre hindi lang chipset. May sasabihin ng iba, hindi naman lahat tungkol sa chipset. Totoo naman yan. Hindi lahat tungkol sa chipset. Siyempre tinitingnan ko rin yung kanyang AMOLED screen. Ganda naman. Kita nyo naman, buhay na buhay yan. Oh. And pinong-pino talaga yung mga letters yan. So AMOLED, tinitingnan ko rin kung ilang refresh rate. Plus, siyempre yung kanyang ganda ng design. So on and so forth. Okay? And of course, siyempre, sa detalyadong review, kailangan ko rin malaman yung battery. Kasi lahat ng yan, kahit maganda ang kanyang display, maganda ang kanyang performance sa chipset, pero kung ang battery naman ay binabagsak ko po talaga ang review sa kanya. Okay, kasi para sa akin nagiging useless ang pagiging halimaw at ang lupet, mga premium na mga specs na kasama sa isang smartphone kapag ang battery ay lagpak. Kasi miyat-miya ka na lang may bit-bit na power bank, miyat-miya ka nakadikit sa pader para mag-charge. Hindi po magandang assign yun sa isang optimization plus quality ng battery ng isang smartphone. So, yun. So, hindi lang ako talaga maka-chipset. Maka-battery din ako and maka-display and design din ako. And other specs, okay? So far, sa ngayon as impressions lang muna, first impression at unboxing, bibigyan ko siya ng 8.5 out of 10. Mataas po yun. But, hindi po yan ang final ko na verdict. Abangan nyo yung final verdict ko sa detalyadong review. Again, this is the Redmi Note 13 Pro 5G version. Yan, 5G version. And global version po ito Abangan nyo na lang kung gusto nyo mapanood yung detalyadong review. So, please don't forget to subscribe, like, and share. Hanggang dito na lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.